Almira POV. Napamulat ako ng mga mata. Napalibot ang paningin ko sa puro puti na paligid. Kahit na nahihirapan ay pinilit kong umupo, saka naman ang pagpasok ni Ronan sa pinto. Baby love, mabilis pa sa 4:00 ang pagpunta niya sa harapan ko, para tulungan akong makaupo ng maayos. Huwag ka munang masyadong magkikilos, at baka mabinat ka. Asa na ang baby natin? Ngumiti siya sa akin, as if on cue the door suddenly opened. Pumasok ang nurse, karga-karga ang baby na natutulog. Nangilid ang mga luha ko dahil sa saya. Sa kabila ng lahat ng paghihirap ko sa panganganak sa kanya, napawi lahat ng ito nang masilayan ko ang maayos, at ang mabuting lagay ng baby ko. Mami, ito na po ang baby boy nyo. Hindi ko mapigil ang hindi mapaiyak, nang tuluyan ng may lagay ang anak ko sa mga bisig ko. Ngumiti ang baby ko, kaya marahan ko siyang hinalikan sa noo. Thank you. Malat ang boses ko na nagpasalamat sa nurse. Babalik po ako dito mamaya, para kunin ulit si baby at ibalik sa ward niya. Nang tuluyan ng makalabas ng kwarto ang nurse, saka pa lang ako napabaling ng tingin kay Ronan, na kanina pa hinihimas ang likod ko. Feeling better, I smiled at him, before giving him a quick kiss. Baby love naman, huwag kang mangakit. Napatawa ako sa kanya, napailing siya at napapahagod sa buhok. Nangingiting bumaling ako sa anak namin. Ang gwapo ng anak natin. Naman, kanino pa ba magmamana ang anak natin? Siyempre sakin, ang poging daddy niya. Napanguso ako, ang yabang. Pero nag-alala talaga ako, baby love. Nangunot ang noo ko. Nag-alala, bakit? Napatawa siya. Akala ko kasi balak mong ipangalan sa kanya ang Zesto. Kinabahan ako, yun pala nabingi lang ako. Napatawa din ako sa kanya. Grabe ka, siyempre aayusin ko naman. Yeah, I can't believe na isinunod mo siya sa second name ko. Napabaling ang tingin ko sa anak namin. Ang cute kasi ng name mo, Ronan. Yeah, I like that too. I kissed my baby forehead. Shaito Levi Monterosa, do you like his name? So much. I look at him and smiled. I love you, Ronan. Mabilis niya akong hinalikan sa labi, bago kami yakapin ni Shaito. I love you too, baby love. I love the both of you. Ronan POV. Anong sinasabi mo, Arnold? Banas ang pakikipag-usap ko sa landline kay Arnold, nang ibalita niya sa akin ang tungkol kay Amanda Norces, ang pagtakas niya. Amanda Norces, yan ang totoong pangalan ng taong nangloko kina Kenny, sa pagbinta ng lupa. General, inambush ang sasakyan ng mga preso papuntang Bilibid. Sa hinuha nila ay mga kasamahan ito ni Amanda, dahil siya ang unang pinuntahan ng mga di kilalang tao, matapos kunin si Amanda, ay wala na silang pakialam sa iba. Gawan mo to ng report. Hindi pwedeng makatakas ang babaeng yun. Halugugin niyo ang lahat ng lugar na pwedeng pagtaguan nila. Yes, General. Call Anthony. Natahimik sa kabilang linya si Arnold, kaya nagsalubong ang kilay ko. Arnold. General, si Anthony ay ginawang hostage, kasama siyang isinakay sa van ng mga di kilalang tao na kumuha kay Amanda. Trace them, Arnold. ASAP. Yes, General. Napahilamos ako sa mukha, dahil sa sobrang frustration na nararamdaman ko. Hindi pwedeng makalaya ang babaeng yun. Bumibigat ang paghinga ko. Shake talaga. Mabuti na lang at nasa US si Kenny, dahil may seminar siya. Kinuha ko ang cellphone ko, para tawagan ang mahal kong asawa. It's been 5 months nang manganak siya. Natakot talaga ako noon, dahil nakatae na daw ang bata sa loob ng tiyan ni Almira, ang mabuti na lang ay naagapan. Nagpapasalamat talaga ako, dahil parehas silang ligtas. Idinayal ko ang numero ng asawa ko. Sa unay hindi niya sinasagot, kaya lalo akong nenas. Hindi ko talaga gusto kapag hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Nakakainis. Nakahinga ako ng maluwag, nang sagutin niya ito sa pangalawang dial. Baby love, why aren't you answering my call again? Sorry baby love, na-busy lang ako. Napalunok ako sa pagtawag niya sa akin ng baby love. Kumalma nga ako, pero ang nasa ano ko naman ay nagwawala. Nangunot ang noo ng makarinig ng ibang mga boses, marami sila. Ba't ang ingay? Baby love, nasaan ka? Ba't ang ingay dyan? O nasa grocery store ako, kasama si Yaya Celia at Shaito. Napabuntong hininga ako.
Kahit na pagsabihan ko siyang huwag nang magkikilos sa bahay, ay hindi niya pa rin ako sinusunod. Mas gusto niya daw kumilos sa bahay. Baby love naman. Hayaan mo na ako, Ronan. Napangiti ako at napailing sa tono ng boses niya. Napatawa ako lalo nang maimagine ko ang itsura niyang nakanguso. Pinagtatawanan mo ba ako, Ronan? Hindi ah. Pagtanggi ko kahit napigil ang pagtawa ko. She. Ewan ko sa'yo, ibababa ko na ang tawag para matapos na ang pamimili namin. Sige, pauwi na rin ako, ingat kayo dyan, baby love. Ikaw din, ingat ka pag uwi mo. I love you, mua. Napatawa ako sa kakulitan niya. I love you too, more kisses pag uwi. Bye. Napatawa ako, ha 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 ha. Ang kulit talaga niya kaya mahal na mahal ko siya. Napatayo ako sa pagkakaupo sa swivel chair. Inabot ko ang jacket sa gilid. Ang hindi ko inaasahan pagtalikod ko, nabangga ko ang gilid ng mesa. Bumagsak ang isang picture frame. Binundol ako ng kaba, nanginginig ang kamay ko, na kinuha ang nakataob na picture frame. Pag-angat ko nito naglaglagan ang mga bubog. Napalunok ako, bago dahan-daang hinarap ang litrato. Nanlalambot ang katawan ko, nang makita ang picture namin ng asawa ko ang nandoon. Picture namin nang ikasal kami, hindi ito pamahiin, di ba? Aksidente lang yun. Ayokong may mangyaring masama sa asawa ko. Walang mangyayaring masama. Mabilis akong lumabas sa headquarter office. Mabilis ang mga lakad ko, kahit na may bumabati sa akin, at gusto akong kausapin ay hindi ko pinapansin. Diretso ang lakad ko palabas. Pabilis ng pabilis. Kagaya ng kung paano patuloy na bumibilis ang pagtibok ng puso ko. Natatakot ako, ayokong may mangyaring masama sa asawa ko. Mabilis akong sumakay sa kotse, at iminaobra papunta sa malapit na grocery store sa subdivision namin. Huminto ang pag-ikot ng mundo ko, nang makita ang maraming polis na nakapalibot sa nasabing grocery store. Hindi, mabilis kong kinuha ang cellphone, at idinayal ang numero ng asawa ko. Napatulala ako sa isang boses na sumagot sa akin. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try call later. Hindi. Walang pakundangan kung ininom ang alak na nasa baso ko. Gusto kong magpakalasing, tipong hindi na ako makakabangon sa pagkakahiga, o di kaya yung tipong malulumpo ako, pero sadyang mataas talaga ang tolerance ng alak sa katawan ko, at hindi ako malasing-lasing, kahit na isang case ng alak ang maubos ko. My life is useless. Useless without her. It's been 4 years without her, but still it feels like it was happened yesterday. Sa bawat araw na dumadaan, ang siya ring unti-unting pumapatay sa akin. It's been 4 years nang mangyari ang trahedya sa grocery store, malapit sa subdivision namin. Sinabi ni Yaya Celia na may kumuhang mga armado kay Almira, isinakay ito sa van at hindi na nahabol. Ito rin ang van na ginamit ng makatakas si Amanda. Sa mismong araw din na yun, sumabog ang balitang ikanaguho ng mundo ko. Natagpuan ang van na ito na nasusunog. Ayokong maniwala na isa sa sakay na yun si Almira. It's hard for me to believe that she is one of those persons who are burned in that van. Nang mailabas ang mga kagamitang pangmamay-ari ng mga taong nasa sasakyan, at makita sa daliri ng isang sunog na katawan ng singsing ng asawa ko, hindi pa rin ako naniwala. Ayoko, hindi yun totoo, hindi siya ang asawa ko. Pina-autopsy ko ito, bagay na lalong ikanaguho ng mundo ko, nang makonfirm na positive ang result ng autopsy. I've been depressed, hindi ko magawang mabuhay nang wala siya. Even my son, napabayan ko dahil sa pagkawalang pag-asa na mabuhay. Everything changed. Hindi ko alam ang gagawin. Sa araw ng pagkawala ni Almira ay ang araw ng pagkawala sa US ni Kenny, maging si Anthony ay hindi na natagpuan. Pakiramdam ko napakawalang kwenta ko. General nga ako pero hindi ko kayang bigyan ng hustisya ang taong mahal na mahal ko. Nagkahalo-halo ang mga problema ko. Until now, I was like a dead living person without a soul. Pinagmasdan ko ang singsing ng asawa ko. Bakit Almira? Bakit iniwan mo akong mag-isa? Bakit hindi mo man lang inantay na makapag-asawa si Shaito? Yumugyug ang balikat ko, tanda ng paghagulgul ko ng iyak. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap, na wala na ang babaeng minamahal ko.
I love her so much. Hindi ko kaya na wala siya, hindi ko kaya araw-araw, habang tumatagal lalong akong namamatay sa sakit at kalungkutan. Hindi ko na magawang ngumiti, ni hindi ko na magawang magalit at makipagsagutan kahit kanino. Para akong utusan na walang kalandas-landas ang buhay. Unti-unti kong ipinikit ang mga mata ko. Nagdadasal na sana sa pagmulat kong muli, ay magising ako sa isang bangungot na nararanasan ko ngayon. Tulad ng dati ay papasok ako sa headquarter office. Babatiin nila ako ngunit wala akong tugon sa kanila, walang buhay na mga mata ang sasalubong sa kanila. General, na hospital po si Major Arnold. May naka-encuentro po kasi siya, at may tama siya ng bala sa hita. Need niyo pong pumunta doon. Hindi ako sumagot sa kanya, basta na lamang ako umalis sa harapan niya. Sanay na sila sa akin. Kapag may sasabihin sila, hindi ako tumutugon, at ginagawa ko na lang ang sinasabi nila. Nang makarating ako sa hospital na pinagdalhan kay Arnold, agad ko siyang hinanap. Nalaman ko naman agad kung anong room number niya. Pagkapasok ko natagpuan ko siyang tulala sa kawalan, at nang tumikim ako sa kapalang siya nagising sa pagkakatulala. Ronan, gulat na tanong niya. Hindi ako nagsalita, tinignan ko lang siya, bago umupo sa upuan katabi ng hospital bed niya. Kamusta? Hindi pa rin ako sumagot, dahil alam kong alam niya ang sagot sa mga tanong niya. Kumuha ako ng orange sa table bago balatan ito. Napabuntong hininga si Arnold. Pupunta ako sa bahay niyo para makipaglaro kay Shato, namimiss ko na ang inaanak ko. Tumango ako sa kanya. Mahabang katahimikan ang namayani, hanggang sa magsalita ulit siya. I think, I saw her. Hindi ako kumibo, dahil hindi ko naman alam ang sinasabi niya. I think, I saw Almira. Napatigil ako sa pagbabalat ng orange. Nakuha niya ang atensyon ko sa bagay na yun. Nagdilim ang paningin ko, at tiimbagang na inungusan siya. Anong sinasabi mo? Hindi ka nakakatuwa. Look Ronan, I know you, we're best friend at kung meron mang nakakaalam sa lahat ng pinagdaanan mo, ako yun at hindi ako gagawa ng kwentong barbero, kung alam ko namang hindi ito magandang bagay o biro. Napaawang ang labi ko, habang nakatitig sa kanya. Hindi ako nakapagsalita at nanuyo ang lalamunan ko. Saan mo siya nakita? Kanina lang kaya ako nakatulala, siya ang doktor na nagtanggal ng bala sa hita ko. Ayoko sanang paniwalaan, pero kahit saang anggulo ko tingnan, si Almira ang nakikita ko. Ewan ko, kung anong lumukab sa akin, at mabilis akong lumabas sa kwarto ni Arnold. Mabilis akong pumunta sa information table. Alam ko para akong tanga na nananalangin, na sana siya si Almira. Oo, nakita ko ang resulta ng autopsy, pero gusto kong umasa na mali sila. Buhay pa si Almira. Tumaas ang pag-asa sa katawan ko, na buhay pa nga siya. Nurse, pwede ko bang malaman kung sino ang doktor na gumamot kay Major Arnold? Sandali po General, hanapin ko lang po. Mabilis na hinanap ng babaeng nurse, ang taong gumamot kay Arnold. Kumunot ang noo ng babae, bago nagangat ng tingin sa akin. General, hindi doktor sa hospital na ito ang gumamot sa kanya. Nakalagay dito na emergency at walang doktor, kaya yung exchange doctor ang gumamot. Nasaan na siya? Last day niya dito sa hospital, kaalis niya lang po, baka mabutan niyo pa siya. Mabilis ang kilos kong lumabas sa hospital, pero wala akong naabutan. Napasabunot ako sa sariling buhok, dahil sa puno ng frustration na nararamdaman ko. Bawat sulok ay inililibot ko ang mga paningin ko, nagbabaka sakaling makita siya. Sa kawalang pag-asa, bigla akong natuod sa aking kinatatayuan. Naestatwa ako sa babaeng ngayon ay nakikita ko na. Hindi ba ako nananaginip? Nasa loob siya ng kafe katabi ng hospital. Nakapila at bumibili. Mabilis akong pumasok sa kafe. Hinanap ko siya pero wala na siya sa pila. Nahadyap siya ng mga mata ko, palabas sa back exit ng kafe. Mabilis ko siyang sinundan, pero bumangga ako sa isang ale. Humingi ako ng pasensya sa kanya, bago ibinaling ang paningin sa exit door, pero wala na siya. Nang makalabas ako ng exit, hinanap siya ng mga mata ko, pero hindi ko na siya nakita. Napakabilis niyang mawala. Sigurado ako, siya ang nakita ko, ang pagngiti niya, ang bawat galaw niya, ang bawat pagbuka ng bibig niya kanina ay alam ko lahat, kabisado ko siya.
Walang pakundangan na bumalik ako sa information ng hospital. Nurse, anong buong pangalan ng doktor ang gumamot kay Major Arnold? Teka lang po General, tignan ko lang po. Tumango ako sa kanya, at inantay siyang makita ang pangalan nito. Nakita ko na, nagangat siya ng tingin, bago sinagot ang tanong ko. Ang buong pangalan niya po, ay Hazel Alaria. Napalunok ako. Hazel Alaria. Hazel Alaria POV. I was busy packing my things, when the girl nurse entered my office. Doktora, I blankly stared at her. Why? Is there any problem? Sorry doktora, alam kong last day niyo ngayon, ang kaso po ay walang available na doktor. May tama po kasi ng baril ang Major General ng bansa, kayo na lang po sana ang gumamot bago kayo umalis. Isn't it your job as a nurse? I asked her with accused. I'm a cardiologist, not the other way around. She just stilled to what she heard from me. I sighed before nodding at her. Sige na susunod ako, ihanda mo na lang ang mga kailangan. When I entered in the operating room, the man who are lying in the bed, was stunned the moment we locked each other's sight. His eyes got bigger and bigger every time I made a step to come near him. Habang busy ako sa pagtanggal ng bala sa hita niya, wala siyang ginawa kundi ang titigan ako. Kapag nagtatama ang mga paningin namin, lumalaki ng sobra ang mga mata niya, as if he was seeing a real ghost. Hindi ko na lang siya pinansin, hanggang sa matapos ang paggamot ko sa kanya, ay ganun pa rin siya. Mabilis akong umalis sa lugar na yun, dahil nasusuffocate ako. Hindi na ako nagpaalam sa iba, dahil wala naman akong kaibigan sa hospital na yun. Dumaan muna ako sa katabing kafe bago umalis. Habang busy ako sa pagmamaneho ng kotse, sinagot ko ang tumatawag. Hello, I answered with a low voice. The girl laughed when she heard my voice. How are you my dear Hazel? Just say what you want. I clenched when I heard her mocking tone of voice. Well, gusto ko lang malaman mo na seryoso ako, at ayokong nasisira ang mga plano ko. Everything were fine. Naninigurado lang naman ako. Mariin akong napakapit sa manubela ng sasakyan ko. Wala kang dapat na ipag-alala, dahil tumutupad ako sa kasunduan, ikaw dapat ang tanungin ko niyan. Ako dapat ang manigurado, siguraduhin mo lang natutupad ka sa kasunduan natin. She laughed, pinilit kong pakalmayan ang sarili, pero hindi ko magawa. Nanginginig ang mga kamay kong nakahawak sa manubela. Oh dear, wrong move ka ata. Ako ba ay tinatakot mo? You know, you just can't. I have your weaknesses remember. Just keep our agreement. The agreement is safe as long as you keep your promises. I nodded at her as if she was here. I have to go. Ow. Bye. Be safe. Itinapon ko sa dashboard a wireless earphone. Napahinga ako ng malalim, bago binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Humanda ka sakin kapag ako ay nakalaya sa'yo. I gritted my teeth as I remember the things she do to us. Ronan POV. May nahanap ka ba? Tanong ko kay Arnold, nang paika-ika siyang pumasok sa office ko. Bumantong hininga siya, nang ibagsak sa lamesa ko ang isang folder. Negative. Mabilis kong kinuha at binuksan ang folder. Binasa ko ang laman nun. Name, Hazel Alaria. Age, 22. Parents name, Mr. Miko Alaria and Mrs. Akiko Alaria. Work, cardiologist at hospital. Hometown, USA. School, Columbia University. Hindi siya si Almira, Ronan. I'm sorry. Napapikit ako ng mariin, habang inaalala ang mukha niya kanina, nang makita ko siya. Siya iyon, siya si Almira ko. Kailangan ko siyang makita Arnold, kailangan kong makita siya ng personal. Sige gagawa ako ng paraan. Tumango ako sa kanya. Napatingin kami sa cellphone ko nang tumunog ito. Napabuntong hininga ako, bago sagutin ang tawag. Mom. L. Ronan. Maaga ka bang makakauwi? I don't know, why? Napakunot ako ng noo nang tumahimik si Mommy sa kabilang linya. Mom. I called her with confusion. She just sighed before answering me. Your son needs your attention. Mariin ang pagbigkas niya ng mga salita sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Mula nang mawala si Almira, hindi ko na alam kung paano haharapin ang anak ko.
Minsan lang ako kung umuwi, at kapag uuwi ako at sasalubong siya sa akin, tango lang ang isasagot ko, hindi ko alam kung paano makikipag-communicate sa kanya. Minsan nga nagpapasalamat ako kay Arnold, dahil parang mas tatay pa siya ng anak ko sa sobrang close nila. Napapasaya niya ang anak ko, na hindi ko kayang gawin. He was 4 years old, pero parang matanda na siya kung magsalita at mag-isip. I sighed. I'll try, Mom. Just don't try, Ronan. Just do it. Okay, that's all I can say. Wala na nga siyang mami, pati ba naman daddy ay mawawalan rin siya. Maawa ka sa anak mo, Ronan. Natahimik ako sa sinabi ni Mommy, nanuyo ang lalamunan ko. Parang piniga ang puso ko nang maisip ang hirap ng anak ko, habang walang magulang sa piling niya. I'll do my best, Mom. Hindi na siya sumagot, basta na lamang pinatay ang tawag ng walang palm. Napaangat ako ng tingin, nang tapikin ni Arnold ang balikat ko. Cheer up, bro. Everything will be fine. Sana nga, sana talaga.